Welcome to Movie Round. Before we begin, share your favorite film in the comments for a chance to win a complimentary t-shirt. Also please, I am humbly asking you to support and subscribe to my channel. Thank you in advance. Nagsimula ang eksena sa isang paalam na salo-salo na ginaganap sa tahanan ng astronaut na si Luke Graham. Ipinagdiriwang niya ang kanyang paparating na paglalakbay patungong Mars. Naroroon ang lahat ng kanyang mga mahal sa buhay at mga kakilala upang magpaalam sa kanya. Isang kasamahan niya na si Jim Connell na naghahanda rin para sa parehong misyon ay malungkot na hindi makasama si Luke dahil sa kamakailang pagpanaw ng kanyang asawa. Pagkatapos ay tumalon ang eksena ng 13 buwan kung saan matagumpay na napalapag ni Luke at kanyang mga kasamahan sa crew ang Mars. Samantala, pinapanood sila ng kanyang mga kasamahang kabilang si Jim mula sa command center ng World Space Station habang pinapanatili ang komunikasyon sa crew. Kaagad pagdating sa Mars, natagpuan ng team ang isang kakaibang, maliwanag na istruktura. Hinala nila na maaaring ito ay isang panlabas na paglago mula sa isang underground geothermal water column na maaaring maging mahalaga para sa mga plano sa hinaharap na kolonisasyon ng tao. Bilang resulta, ipinaabot nila ang natuklasang ito sa command center at pagkatapos ay nagtungo sa istruktura upang isagawa ang masusing pagsisiyasat. Habang lumalabas ng kanilang sasakyang pangkalawakan, narinig ng mga astronaut ang isang hindi pangkaraniwang tunog, ngunit itinakwil nila ito bilang interference mula sa kanilang mga robot. Pagkatapos ay nagpatuloy silang maglakad at kaagad na natagpuan ang isang matatayog na formasyon na kahawig ng isang bundok. Tinignan ng crew ang kanilang radar at natutunan na ito ay metallic. Sumunod dito, nagpasya silang palakasin ang kapangyarihan ng radar na nagdulot sa buhangin sa ilalim ng kanilang mga paa na kumilos. Sa unang ilang segundo, hindi masyadong pinansin ng crew ang fenomenong ito at patuloy na naitala ang hindi inaasahang pagbabago sa kanilang device. Ngunit bigla, lumitaw mula sa wala ang isang masibang vortex at bigla silang inatake. Ito ay naging sanhi ng kamatayan ng lahat maliban kay Luke. At hindi pa yon lahat. Naglabas ang vortex ng isang napakalakas na electromagnetic pulse na nagdulot ng malawakang pinsala sa electronic equipment ng sasakyang pangkalawakan. Nang mamalagi na ang lahat, ipinakita na ng wakas ng formasyon ang tunay nitong anyo. Ito ay isang napakalaking mukha ng tao na nagpapahiwatig na dating tinirhan ng mga Homo sapiens ang Mars. Samantala, nagawa pa ring magpadala ng mensahe papunta sa World Space Station ng shock at nasugatang si Luke. Matapos matanggap ang transmission na ito, nag-alala si Jim at lumapit sa kanyang superior na si Ray. Iminungkahi niya na kaagad iorganisa ang isang rescue mission. Gayunpaman, skeptical si Ray sa ideya dahil hindi pa rin nila alam kung ano ang nagbabadyang panganib sa Mars. Marahil hindi matatagalan pa ni Luke ang gabi pagkatapos ng lahat. Hindi rin tiwala ni Ray si Jim dahil sa pag-atras nito sa nakaraang ekspedisyon. Pagkarinig nito, isa sa mga astronaut na naroroon sa silid na si Woody Blake ay lumapit at ipinagtanggol si Jim. Sinabi niya na ang mahirap na lalaki ay inaalagaan lamang ang kanyang may sakit na asawa at iyon ay isang bagay na unahin ng bawat asawa. Bukod pa rito, si Jim at ang kanyang asawa ang lubos na nagsuri at nagdisenyo ng Mars mission na naging dahilan upang siya ang pinakamaraming alam tungkol sa planetang iyon. Nakuha na niya ang pagpayag ni Ray dahil dito at bilang resulta, isang eroplanong pang-rescue na binubuo ng 4 na crew members ang lumabas patungong Mars. Ang mga crew members ay sina Woody, ang kanyang asawa na si Terry Fisher, si Jim, at isang technician na si Phil Olmier. Ang pangunahing layunin ng misyon ay siyasatin ang nakapanghihilakbot na mga pangyayari at tiyaking ligtas na makakabalik si Luke. Habang lumalapit sa orbit ng Mars, napagtanto nila na naroroon pa rin ang mahiwagang interference. Napansin din nila ang 3 libingang burol na palagay nila ay mga huling hantungan ng kanilang mga namatay na kasamahan. Kaagad pagkatapos, isang magnetic storm ang pumalibot sa planeta na nagpalabo sa paningin ng mga astronaut. Ngunit sa kabila nito, nagpadala si Ray ng video mensahe na nagbibigay sa kanila ng pahintulot na magland sa Mars. Pumunta si Woody upang ibahagi ang balita kay Jim. Ngunit sa kanyang pagkagulat, nanonood ito ng pamilyang pelikula na binabalikan ang mga mamahaling sandali kasama ang kanyang pumanaw na asawa. Pagkatapos nito, nagsimula ang team sa mga paghahanda upang magland sa Mars. Ngunit habang ginagawa nila ito, biglang bumangga sa kanilang eroplano ang isang kawan ng maliliit na meteorites na nagresulta sa pinsala sa hull nito at pagkasugat sa braso ni Phil nagdulot din ito ng leak sa atmosphere. Mabilis na tumugon ang crew sa pamamagitan ng pagsasagawa ng repair procedures. Masikap na hinahanap ang pinanggagalingan ng pinsala, ngunit masyadong maliit ang breach upang mabiswal na matukoy. Tila bagsak na sila, ngunit nagkaisip si Terry ng magandang ideya. Pinisil niya ang isang pakete ng juice na nagpaangat dito patungo sa breach at tumagas sa pamamagitan nito na nagturo sa lokasyon nito. Gamit ito, nagsuot si Woody ng spacesuit para pumunta sa labas ng kalawakan at ginamitan ng liquid substance ang breach upang ito ay maayos. Ang insidenteng ito ay halos magdulot ng asphyxiation kay Jim, ngunit kung paano nakaligtas siya. Hindi alam ng crew na pinsala rin ang fuel tanks ng kanilang eroplano dahil sa kamakailang banggaan. Dahil dito, nang paanda rin nila ang main engines, tumagas ang fuel sa kalawakan at sumabog na nagresulta sa pagkawasak ng eroplano. Kaya, naubos na ang mga alternatibo at napilitang magsuot ng spacesuit ang crew at pumunta sa resupply module na naiwan mula sa unang misyon. Mukhang ito ay nag-orbit malapit sa Mars. Sa kasamaang palad, hindi pabor sa crew ang mga pangyayari.
dahil ang resupply module ay kumikilos sa isang bahagyang mas mababang orbit at mas mabilis kaysa sa crew. Nang mapagtanto na ubos na ang oras, ginamit ni Woody ang lahat ng fuel sa kanyang rocket upang itulak ang sarili patungo sa module. Matagumpay niyang nakakabit ng tether dito, ngunit nawalan siya ng hawak sa proseso na nagpahatid sa kanya pababa sa atmosphere ng Mars. Nataranta si Terry, tinanggal ang kanyang tether at sinundan ang kanyang asawa. Desidido siyang iligtas siya sa anumang halaga, sa kabila ng pagsasabi ng natitirang crew na mapanganib ito. Ngunit sa sandaling abot na abot siya, altruistikong tinanggal ni Woody ang kanyang helmet, ibinuwis ang sarili upang tiyakin ang kaligtasan niya. Nakita ito ni Terry, nagluksa ng ilang sandali bago bumalik sa kanyang mga kaibigan. Sa susunod na eksena, naaabot na ng crew ang ibabaw ng Mars at sinimulan ang pagkumpuni ng Earth Returning Vehicle o ERV gamit ang mga motherboard na dala nila. Tinignan din nila ang unang sasakyang pangkalawakan kung saan dumating ang dating crew at natuklasan na buo pa ang mga living quarters. Pumunta si Jim sa greenhouse section at namangha sa pagkakatagpo ng mga halamang umuunlad. Habang hinihinanggal ang kanyang helmet at tumitingin sa reflection sa isang balde ng tubig, napansin niyang may isang taong humahawak ng palakol sa likod niya. Mabilis siyang lumingon para lang makitang si Luke yun. Hostile ito sa simula dahil mag-isa siyang naroon sa planeta ng ilang buwan. Ngunit nang banggitin ni Jim ang pangalan ng kanyang asawa at anak, kumalma siya. Tila naapektuhan si Luke ng isolation at pagkawala ng kanyang crew, na nagresulta sa ilang senyales ng mental strain. Gayunpaman, nagawa niyang ipaabot ang mga natuklasan ng kanyang team sa mga tagapagligtas, kabilang ang napakalaking mukha ng tao. Ipinagpatuloy niyang ibahagi na sa kanyang mag-isang na panahon, ginawa niya ang lahat upang lutasin ang mahiwagang kalikasan ng istruktura. Pagkatapos, ipinakita ni Luke sa mga tagapagligtas ang kanyang pinakamahalagang natuklasan, isang recording na nakatala ang natatanging tunog na narinig sa paligid ng formasyon. Sa pamamagitan ng ilang buwang pagsusuri, naipaliwanag ni Luke ang tunog bilang isang three-dimensional na representasyon ng tao na DNA, komplikadong nakamap sa isang spatial coordinate system. Pinaniniwalaan niya na ito ay natatanging lagda na iniwan ng isang tao. Matapos ang ilang oras ng pananaliksik, natutunan ni Jim at ng kanyang crew na ang mga mahihinang senyales na kanilang nakasagap ay hindi lamang mga lagda ng isang interactive prompt. Ang prompt na ito ay nangangailangan ng input ng isang nawawalang peres ng chromosome, mahalaga upang kumpletuhin ang sequence ng human DNA. Sa madaling salita, mukhang ito ay isang pagsusulit na iniwan ng mga naglikha at namatay ang dating crew dahil sa maling tugon dito. Malakas ang paniniwala ni Jim na dapat nilang kumpletuhin ang sequence upang pumasa sa pagsusulit na ito. Bilang resulta, inilunsad nila ang isang rover upang ipadala ang kumpletong signal gamit ang radar. Gumana ang plano at isang butas ang lumitaw sa gilid ng formasyon na naglabas ng isang kakaibang maliwanag na liwanag. Habang nanatili si Phil upang ayusin ang ERV, nagpa siya ang natitirang miyembro ng crew na masusing imbestigahan ito. Sa sandaling pumasok sila sa loob ng formasyon, nasil ang pasukan na nagdulot ng pagkawala ng contact kay Phil makalipas ang ilang sandali, napagtanto nilang katulad ito ng atmosphere ng mundo. Kaya, hinubad nila ang kanilang mga helmet at nagsimulang normal na huminga. Habang nagpapatuloy sila, pumasok sila sa isang maluwang, mahimbing na naliwanagan kuweba na kamangha-manghang nagpapakita ng three-dimensional na representasyon ng solar system na mangha ang mga miyembro ng crew sa kanilang nakikita. Matapos ang lahat ng mga taong pagsusumikap at pananaliksik, sa wakas ay natuklasan nila na talagang umiiral ang mga alien. Makalipas ang ilang sandali, isang holographic na figura na kahawig ng isang Martian ang lumitaw at nagsimulang magbigay ng tahimik na paliwanag. Ibinunyag nito na noong unang panahon, isang umuunlad na planeta ang Mars na may saganang buhay at tubig. Gayunpaman, nagbago ito isang araw nang tumama sa Mars ang isang katastrofikong asteroid, lubos na winasak ang ekosistem nito. Napilitan ng mga nakaligtas na Martian na iwaksi ang kanilang tahanan na planeta upang humanap ng mga bagong pamamahayan. Nagpadala rin sila ng kanilang sariling mga anyo ng buhay sa sinaunang mundo, ngayong tinatawag na Earth. Sa anyo ng mga microscopic na bakterya, sa loob ng bilyon-bilyong taon, umunlad ang mga anyo ng buhay na ito tungo sa mga halaman at hayop. Sa wakas, ipinanganak ang mga tao at nagsimulang maghari sa planeta ng mundo, gaya ng inaasahan ng mga Martian. Ibig sabihin, ang mga kasalukuyang tao at lahat ng iba pang mga nabubuhay na organism sa mundo ay talagang mga inapo ng Mars. Matapos magwakas ang presentasyon, inabot ng holographic figure ang kamay sa mga astronaut. Pinatutunayan na sila ay nagmumula sa parehong uri. Habang unti-unting nawawala ang imahe ng figurang Martian, inanyayahan nito ang isa sa mga astronaut sa kanilang bagong natuklasang mga planetang patutunguhan. Samantala, kung paanong nakontak naman ni Phil ang crew at ibinunyag na isang nakamamatay na bagyo ang paparating sa kanila. Kung hindi sila alis sa tamang oras, maaaring ma-stranded o mamatay sila rito. Ikinabahala ito ng crew at naghanda na umalis, ngunit ipinahayag ni Jim na mananatili siya. Napasyahan niya na sundan ang Martian sa kanilang paglalakbay sa isa pang galaksi. Labis na nagulat ang natitirang miyembro ng crew, ngunit alam nilang pangarap ni Jim na malibot ang galaksi. Bago sila umalis, ibinigay ni Terry kay Jim ang rocket pendant na pagmamay-ari ni Woody, na sumisimbolo sa kanilang nagtatagal na pagkakaibigan. Pagkatapos, lumabas sina Luke at Terry mula sa formasyon.
habang nanatili si Jim sa loob ng isang cylindrical na istruktura na nag-transform sa isang parang capsule container. Sa wakas, maingat siyang itinaas sa kalawakan. Alam ni Jim na mula ngayon, hindi tiyak ang kanyang buhay at lubos siyang umaasa sa mga Martian. Ngunit matapos ang kamatayan ng kanyang asawa, hindi na rin siya katulad ng dati. Nakakamit niya ang pangarap na malibot ang kalawakan, at kung ito ang paraan ng kanyang kamatayan, tamang paraan ito. Hindi na niya kailangang maghintay ng matagal upang makasama ang kanyang asawa. Matapos ang isang sandali, napuno ng malinaw na likido ang kanyang capsule. Kaya pumigil ng hininga si Jim hanggat kaya niya. Ngunit sa isang punto, napilitan siyang huminga para sa hangin. Sa kanyang pagtataka, nakahinga siya sa loob ng likido. Nagdulot ito ng ngiti sa mukha ni Jim, habang napagtanto niya na nasa isang ganap na bagong uri ng pag-iral siya. Dinagsa ng lahat ng magagandang alaala ng nakaraan, nagpaalam na siya sa lahat. Sa huling eksena, habang aalis na ang crew, napansin nilang dumaan sa tabi nila ang sasakyang Martian ni Jim sa isang bilis na daan-daang beses na mas mabilis kaysa sa kanilang ERV. Papasok ito sa malawak na kalawakan. Natapos ang pelikula habang ipinapadala ng crew ang kanilang mga pagbati kay Jim. Umaasang ligtas ang kanyang paglalakbay. Thank you for watching Movie Route, and I hope you enjoyed the video. Don't forget to like and subscribe for more content like this one. And please comment down below what you think I should watch next. Thank you again, and I'll see you in the next video.